Atin na lang natin Pilipinas. Kung kayo ay ipagpipilitan ninyo na kayo mismo ng konti lang sa isang demokrasya ipagpipilitan sa majority ng taong bayan na matitino, pagpipilitan ninyo yung kawalangyaan ninyo. Mga putang ina nyo, iwanan na lang kayo. At yung mga matitino sa Luzon, yung hindi bugok, lumipat kayong Visayas and Mindanao, you will be accepted. Hayaan mo sa kanila. Tignan natin, umutang kayo ng umutang, di namin babayaran yung utang nyo, mga utang na nyo. O, kanya-kanya na tayo. Total, binaboy nyo yung bansa eh. Huwag nyo kami idamay. Magpakabugok kayo hanggang gusto nyo. Putaragis kayo. Kasi alam namin, mabubulok kayo. Yung maiiwan sa kaing, mabubulok. Kami hindi. Kung umalis yung Mindanao, yan ang sabi nila, umalis ang Mindanao, sumama ang Visayas. And ako, I'm beginning to think, it makes sense. It makes sense. Kaysa naman magpatayan tayo, Pilipino sa Pilipino. Oh, mahati yung armed forces. Sigurado yan, mahati. Yung matitino, long gray line na matitino, sama kayo. Ako, pupunta ako dyan sa Republic of Mindanao. Pupunta, magre-relocate ako. Pagka tumayo ang Mindanao, sige, mauna pa ako eh. Pag tumayo ang Mindanao, sumunod ang Visayas. Tapos na ang buto-buto. Now, here's the sting, no? Pagka nalaman ng Western powers na ang Pilipinas ay mahati, parang North and South Korea, kakabahan sila. At sila mismo na siyang may kontrol sa buhay ng mga Pilipino, pipigilan nila yan. Anong gagawin nila? Gegerahin nila Mindanao? Hindi. Kasi kakampihan ng Mindanao ng Malaysia, Indonesia, China, Russia at ibang bansa. Japan, Australia. Yeah. Nag-shake hands na nga sila eh. Doon kay Inday eh. They are interested in economics, development of Mindanao. They want a piece of the pie na kikitain sa Mindanao. For all the intents and purposes, Mindanao can become a powerhouse, a super economy in Southeast Asia in the next few years if it decides to secede from the Philippines. Nabugok! Wala kang magawa eh, wala kang tatakbuhan. Hawak nila justice system, binaboy nila yung legislative, binaboy nila executive, AFP, PNP, wala kang matakbuhan. Please ka ng please sa AFP, wala, tulog. Uphold the Constitution, follow the chain of command, we are apolitical. Puta ng mga, ganun pa rin eh. O de sige, mag-decide na lang yung mga matitinong Pilipino, you secede, ganun ang mangyayari. You secede. And I like that idea. Why? Kasi pagka nag-secede ka, hindi mo kami, buhay namin to. Putangin na nyo. Binaboy nyo kami. Alis na lang kami. Kunyari tayo, barkadahan tayo. Meron ka sinusundan na leader. Kunyari, Tau Gamma Phi. O kaya, Alpha Phi Omega. Nas fraternity ba? Kundi kaya barkada, simpleng barkada. Sunod-sunuran ka. Kasi yung feel mo yung magandang kasama eh, sense of belongingness. Eh, laging nababasa gulo. Laging may kaaway. Laging may issue. O, anong gagawin mo? Sasama ka? Eh, makukulong ka eh. Kaya hihiwalay ka. So it happens in our daily lives. How come we do not see the predicament of the Republic of the Philippines? You have a leader who is not capable of running the country, who has even issues about drug addiction, na ayaw anuhin ng AFP, sitahin ng AFP tsaka PNP. So they are all into it. Okay, anong gagawin natin? Kung bangag ang presidente, patay tayo niyan. Wala tayong magawa. Wala kang matakbuhan. Tinatago nila. Tapos nun, anong gagawin mo kung panay ang korupsyon sa buong levels ng gobyerno? Tapos may investigasyon kunyari, tinatago pa nila. At yung mga whistleblower, kakasuhan nila. Naknampo siya to. Saka tatakbo. So babanat ka ngayon ng rally, hanggang sa guguloyin pa nila yung rally mo.
palalabasin pa nila na nanggulo ka, babambuhin, and then tatakutin pa yung mga nagrarally. They want total control. They want you to become robots. Pero in so doing, nagiging bugok tayo, unti-unti. Dami na nga bugok na troll eh. Daming bugok na mga general eh. Oh, pati general, naging bugok na eh. Sayang yung mga estrella eh, bugok. Sorry pero talaga naman real talk lang mga bugok. At pinalalabas nyo, kami ang bugok. No, hindi kami bugok. Matalino kami at alam namin yung katuwiran at may pagmamahal kami sa bansa natin. So, at saka sa tao. So, anong gagawin natin? Wala tayong magawa. Tanggalin natin yung sarili natin. Sa kaing, bago tayo lahat maging bugok. Secede from, gano'n na mangyayari. A lot of people are already entertaining the idea of secession. Secession. Sige, tignan ka na, kung di kayo matauhan, tarantado kayo. Hiwalay ang Visayas, Mindanao. Anong yung gagawin ng Luzon? Girahin nyo? Sige. Girahin nyo. Ano, hahabulin nyo? Bubruskuhin ninyo? Hindi, ayaw na namin sa inyo. Maiwan kayo dyan. And yung may iwan sa Luzon na 60 million, malay mo kalahati niyan, gusto rin sa Mindanao. And then mag-normalize sa Mindanao, Visayas. They will move on, go forward. Target a Singapore, benchmark to a Singapore. May iwan kayo Luzon, manigas kayo, matitigas ang kukote nyo, mga tarantado kayo yun. Kawawa naman kami taga Luzon, may iwan kami. Then you make up your mind. Kasi ang tagal na sinasabi mag-rally tayo, mag-people power tayo. Nasaan kayo? Wala kayong pakialam. Sige, diyan kayo. Diyan kayo, magpakabugok kayong lahat. Inan nyo. Dadamin nyo kami. Kawawa kami. They alis. Hiniwalay may matitinong Pilipino sa mga bugok na Pilipino. Just the same way na hiwalay mo sa itlog. Yung mga bugok na itlog, yung matitino, hiwalay mo. Because it's always that way. Never the other way around. Yung durog na kamatis, paano mo hiwalay yun? Ang gagawin mo, hiwalay mo yung mga kamatis pang magaganda, pupunasan pa nga huhugasan pa Kasi yung mga kumalat na yung bulok na kamatis dito, nalagyan na rin, madadamay. So pupunasan mo, hugasan mo. Hugasan, punasan. Ganon din yung itlog. Kumalat yung basag na itlog. Halo-halo na yung pula, tsaka yung puti. Pagka ganyan mo, umaano, parang uhog na. Anong gagawin mo? Hindi mo pwedeng halukayin yung kain na kukunin mo yung puti at saka pula ng itlog na basag. Hindi. Kukunin mo yung matinong itlog. Ugasan mo, punasan mo. Tapos itabi mo. In the same light, in the same logic, kuhanin mo yung matitinong Pilipino. Matitinong Pilipino, alisin mo yung sarili mo sa kaing na bugok. Palubog na Pilipinas, baon sa utang, korupsyon, grabe, walang ginagawa, walang makukulong dyan. Sige, intriga, politika, etc. Sinipilit yung sirayan ng Inday Sara, siya yung binoto ng maraming Pilipino in a democracy. And then yung 1 milyon, 2 milyon, ipipilit ninyo, hindi pwedeng ipo si Inday Sara, pilit ninyo yung gusto ninyo po. Yung iba gusto pa military junta, putang ina ninyo. Hiwalay na lang tayo. Hiwalay na lang tayo. And we will chart our own destiny. Kasunyo ko, I am just telling you the truth. I am just telling you, huwag niyong idamay ang buong Pilipinas sa kagaguhan ninyo because we have rights as Filipino citizens na mag-demand ng good governance. Hindi namin makuha sa inyo. Putang ina nyo, ba't kami sasama sa inyo? Ba't kami magbabayad ng taxes sa inyo? I would gladly pay taxes sa bagong bansa ng Visayas at Mindanao. OFW will be glad to remit their earnings sa bagong bansa, not sa Luzon, na bugok. So, yun yung ano ko. Gusto kong ano yun. So, nasa inyo, Mindanao at Visayas, kung ano yung gagawin nyo. Kesa yung ganito tayo, aabutin tayo ng 2028, panay politika. Sige, nakaw nila. And then, nabubuhay sila ng marangya, samantalang Pilipino kawawa. We can change this if we stand up for what is right.
But you cannot force the Filipino people to follow you if the Filipino people believe you are undesirable leaders. It is the right of the Filipino to follow the right leader, the person they believe in, who will bring them across the river, across the Red Sea, to a better life. We have been wandering around the desert, the wilderness, since EDSA 86. Magpa 40 years na tayo by February next year. 40 years. And where we are right now, in the brink of a world war, in the brink of a civil war, and in the probability of a rebellion.